kayong pakialam. Nang magbabala ako sa Pangulo at sa mga kamag-anak nito, tila bakit nagulo ang pamahalaan. Sa isang ambush interview, kinumpirma na ni Vice President Sara Duterte na totoo ang balitang minsan na siyang sinubukang i-assassinate ng security personnel na galing mismo sa Pangulo na pakiwari gusto siyang mawala sa mundo. Ngunit bakit raw tahimik dito ang gobyerno? Nagimbal ang maraming tao sa naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte kung saan tila marami sa mga Pilipino ang naniniwala ngayon na hindi sasabihin ni Vice President Sara Duterte at babalaan sina Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, maging ang First Lady na si Liza Araneta na kapag may nangyari sa kanya, isusunod niya silang lahat. Nilinaw ni VP Sara na hindi dapat unfair treatment ang ginagawa ng National Security Council nang sabihin nito ang kanyang babala sa ilang mga matataas na opisyalis ng pamahalaan na kapag may nangyari sa kanyang buhay, wala siyang dalawang isip na isusunod ang mga taong posibleng nasa likod ng balak siyang ipa-assassinate ng mismong security na galing sa Pangulo. Ilan pa sa kanila ang nanindigan na tama ang sinabi ni VP Sara dahil totoo naman na hindi lang Pangulo ang nangangaribang buhay, lalo't maging si VP Sara na tiyak kinatatakutan ng mga ganit sa kapangyarihan. Dahil dito, isang taga Davao ang buong nagsiwalat ng kwento ng nasaksihan nito ang totoong nangyari kung saan bago ang kaarawan ni VP Sara, sinubukan siyang patayin ng sariling security personnel na inassigned o galing mismo sa opisina ng Pangulo. Kaya't hindi raw nagbibiro ang Vice Presidente sa kanyang mga naging babala kay President Marcos Jr., First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez dahil bukod na sila lang di umano ang posibleng nasa likod ng tangkang pag-assassinate sa kanya. Hindi raw napapabiro ang Vice Presidente lalo't minsan lang nilang nakitang muling magalit ang former alkalde ng Davao dahil ang kanyang galit ay may pinagmumulan at hindi pawang kasinungalingan. Ang mga ebidensyang ilalabas si VP Sara sa mga susunod na panahon ang siyang magpapatotoo na hindi imbento ang kwentong muntik na siyang ipapatay ng security personnel na galing mismo sa opisina ng Pangulo. Panoorin ang full video. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Yun lang ang sinasabi ko. Sir, no, parang we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, lalo wala. Pag-threat sa kanila, national security. Maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, mayroong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni Bibi Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan na mayroong informasyon na minsan natakot ako kagabi kaya hindi ako nakatulog dahil kung meron silang first attempt na ginawa kay Inday, kaya naglabas si Inday ng ganong statement na pwede nila gawin sa kanya ito, pwede nilang gawin kung sino-sino yung mga taong involved kasi nangyari na nga po yung first attempt. So sana we will pray everybody na hindi mangyayari yung ginawa nila sa first attempt. And